Magandang gabi mga katulde. Alas 11 na nga pala ng gabi nang sinamahan ko ang aking hipag upang mamalengke ng kanyang mga paninda sa bayan ng Cabanatuan City. At sa hindi inaasahan ay naubusan nga pala kami ng gasolina. So habang naghihintay ay for the video muna ang inyong lingkod na katulde. Medyo na isakto nga sana nung nawalan kami ng gasolina kasi itong sa side ng sidecar namin ay gasolinahan yan. Kaya lang, sad to say, nakasarado na pala. Kausap na nga pala ng hipag ko yung kapatid ko dyan sa cellphone. At maya-maya pa nga lang ay tinulak na rin namin yung motor. Tinulak nga namin yung motor papunta sa highway. Buti nga lang nandyan si kuya. At least hindi kami natatakot, di ba? Super tahol na nga yung mga aw-aw dyan, nakakahiya na nga at nakakabulahaw na kami. So dahil nga piling prinsesa ang katulad nyo, ako ang nagmanobela at ang tatlong mga babaeng kasama ko ang mga nagtulak sa motor. Charot lang! Dahil nga super maganda ang inyong katulde, super pa-expose muna sa camera. O, di ba? At habang nagtutulak nga, papunta ng highway, pinadaanan kami nila kuya. Buti na lamang tayong mga Pilipino ay nakaugalian natin na tumulong sa mga taong nangangailangan. At maya-maya nga ng konti ay dumating na rin sila kuya. May dala-dala na silang gasolina. So ayan nga ay inabot na nila kuya sa amin yung gasolina. Nakakahiya nga kasi nag-effort pa talaga sila. Bumili nga daw sila ng soft drinks at ininom nila tapos yun ang ginamit nilang lalagyan ng gasolina. Kasi ayaw daw tanggapin doon sa gasoline station kung hindi plastic yung lalagyan. At super pasalamat nga kami dyan kila kuya. Fast forward tayo mga katulde, nandito na nga pala kami sa gasoline station. Shoutout nga pala kila kuya, maraming salamat sa inyo. Kundi dahil sa inyo, hindi kami kaagad makakarating sa gasoline station. Medyo malayo-layo pa kasi yung itutulak namin bago kami makarating. At medyo malayo pa nga kasi ang bayan ng Cabanatuan City kung saan kami namamalengke. Sa mga hindi nakakaalam mga katulde, ito pong ganitong klaseng hanap buhay ay namana pa po namin sa aming ama. 4 months ago kasi simula nung yumao siya, kaya ipinagpatuloy na ito ng aking kapatid. Fast forward tayo mga katulde, nandito na pala kami sa bayan ng Cabanatuan City. Ito ang tinatawag nilang Sangitan Market. Dito nga pala namimila ang tatay ko. Pero ito, hindi ito yung dating sangitan na bago na lang. So ito yung papuntang Palayan City. Halos 2 dekada rin na nagtitinda si tatay ng mga isda at karne. Dito kasi medyo mura ang paninda. Kakapanghinayang din kung basta na lang namin ihinto ang ganitong klaseng hanap buhay ng tatay namin. Kasi simula maliit pa lang kami, ito nang nakamulatan namin. At ito rin ang dahilan kung bakit nakapagtapos kaming magkakapatid. Dahil yun sa pagsisikap ng aking ama at ng aking ina. Nagkaroon kami ng maayos sa tirahan. So sa tagal-tagal na pong naghanap buhay ng tatay ko, marami na rin po siya naging suki at kilala na rin po siya dito. Nakakatuwa nga dahil nga sa sobrang bait ng tatay ko. May mga suki rin siya at mga kakilala ko na sinasabi sa akin simula nung namatay si tatay ay nagbibigay pala ng ulam ng libre si tatay sa kanila. Yun nga lang, sa sobrang bait nga ng tatay ko ay nabuso din. Kaya kuminsan nakakapanghinayang din tumulong. Hindi naman sa nakakapanghinayang, di ba? Katulad nun, kailangan namin ng pera dahil nga wala din na iwanan sa amin si tatay. So ang tanging inaasahan namin ay yung pera niya na mga pinautang niya. Yung mga paninda niya kasi ay pinapautang rin niya sa mga suki niya. So move on na tayo mga katulde, na ikwento ko lang naman. Charot! Tapos na nga pala kaming mamili ng mga gulay doon. Yung mga gulay na yun ay paninda ni nanay. Pinabili lang niya sa amin. At eto naman ay mga isda, bangus, tilapia at saka yung mga tahong. Yun lang naman ang kadalasan din naman na binibili sa amin. Yung mga kumbaga ba pang araw-araw na ulam katulad ng karne, mga buto-buto, ganyan, yung laman, at saka yung mga papaitan, yung mga mura lang naman na alam naman namin afford ng mga suki namin. So eto nga pala yung mga pinamili namin. Kaya nga pala ako napunta dito, sumama ako sa hipag ko kasi wala yung kapatid ko bunso. Kadalasan kasi yun ang kasama niyang namamalengke. Nagbiyahe kasi sila. Fast forward tayo mga katulde.
Mag-aalas 2 na pala ng madaling araw nang natapos kaming mamalengke at pauwi na nga kami dyan. Kung mapapansin nyo, bako-bako yung daan kaya medyo mahirap din mamalengke. At saka malawak din yung palengke, lalo na sa bandang gulayan. At bago nga pala kami umuwi mga katulde, dumaan muna kami sa isa pang suki ni tatay sa bilihan ng mga isda. Dito kasi mura namin nabibili ang isda. Hindi ko na nga pinakita ko ano yung binili namin dyan. Basta ang alam ko, bumili kami dito ng tahong at saka ng bangos. Fast forward nga pala mga katulde. Nasa highway na pala kami. Hindi na ako nakapag-video kanina kasi nagbuhat ako ng mga paninda. At maya-maya nga ay nakarating na rin kami dito sa barangay namin. At maya-maya pa nga mga katulde, ay nandito na rin kami sa bahay namin. Ipapark na rin kasi ng hipag ko yung motor kasi ire-ready pa namin yung mga paninda. Kailangan kasi naming i-byport yung mga karne katulad ng mga buto-buto at saka yung mga pata. At ako naman ay nakatoka sa mga gulay na kailangan ko namang i-repack din. Yun yung paninda naman ni nanay yung mga gulay. Kung nakikita nyo, yung mga sibuyas na yan, ay tinatali ko sila. Kailangan kasi naming i-divide, lalo na yung mga gulay. Kasi hindi naman namin sila nabibili ng mga ganyan na nakatali na. Nabibili kasi namin sila puro per kilo. Para kahit konting kita lang ay masaya na kami. Ang importante, nakakakain kami ng 3 beses sa isang araw. At hanggang dito na lang po ang aking video mga katulde. Maraming salamat sa inyo at sana ay huwag kayong magsasawang suportahan ako at panoorin ang mga video ko. Bye mga katulde!